tayo ngayon sa Astoria Plaza para sa 3-day seminar. Lalong tumitibay ang Pasig City o operative. Nag-resign na si Sir. Siguro matatagalan siya dun. Yung most natin, kaya naman magkapalit. Lumisa na kita sa bahay. Gender equality. Parang ang daming mga lalaki. Open pa yung mga dyan. Breakfast muna tayo. Wala pa. Naano mo na ba? Na-upload mo na? Or you're new to the world of this resolution like me, I'm so resolution. So next. Tayo. Ay, ba't video? Sir, naka-video pala, mali. Oh, magandang umaga mga kamay-ari. Nandito na ngayon tayo, second day ng ano natin, second day ng Medcon training dito sa Astoria Plaza. Documentation. Oo, mamaya. May story yan eh. Ayan kamay-ari, second day na po natin. Maraming salamat. Good morning. Para sa enforcement ng Tama. Almusal muna tayo guys. Almusal. kain. Kain. Punta kayo rito. Salamat. Almusal, breakfast. On bed, walang recommendation because they have nothing to act on except to conciliate the parties. Now, may I debate for, let me focus on the issue of confidentiality. Sige, guided tayo ng ganyang aralin, no? What if, by any chance, that is preached by the conciliator mediator? Is there assumption? There is. Like what? Yung provisions po kasi natin dyan, nasa Executive Order 292. Ang ano nila is administrative. Pero hindi siya wala actually process doon. Pero, Diyan nga medyo ako na confused eh. Kasi kung may breakdown on the issue of confidentiality, somebody has to complain. Diba? Ang magpo-complain yan any of the parties. Or for that matter, kung halimbawa disinterested party, meaning hindi party sa conciliation process, disclose to the board, for example, appointed walang problema. Kahit mag-complain ka, ayos ka. Kasi pare-pare. Di ba magkakasaklan kung institutional, magkakatrabaho yung mga yan eh. O kaya kung community-based naman, baka magkukumari din yan. Lalapit na magkakamag-anak, lalapit na magkakapit-bahay. Kaya kahit i-complain ka ng party, hindi
wala kang aling, kumbaga. Wala, no touch. Lalo kung mainit ang ulo ni chairman sa akin, kunwari. Oo. Dadalhin ako nun. Saan niya dadalhin yung kaso? Baka dinala sa board, yari ako. Kasi anong agency or anong unit, kung yan ay may sanction under that executive order, hindi mo agency ang mag-i-impose ng sanction. Ano ang proseso? Ang unang pwedeng Kaya lang, hindi kami mag-move ng walang complaint letter. Pero pwede rin namin pag-usapan. Kain tayo guys ng ano, lunch break. Ay, di ba? Hindi naman kami pwedeng gumawa ng book. Yes. Dapat may naman gagana sa kanila. Oo, ihintayin muna namin. Pero sa akin, tama rin sa'yo. Napag-usapan na natin na topic na itataas niya na ngayon. Kaya lang, pag tumanggap kayo ng letter complete, kinakailangan. Dapat ang tingin mo sa member. Kasi again, outside yun eh. Di ba? Labas na yung position. Bantay lang kayo dito. Member po kayo. At ako po ang mediator nyo. No? So, hindi po natin kailangan ipamuka sa member na ikaw yung may posisyon or ikaw yung may authority. Pero syempre, hindi natin sasabihin yan. Magandang hapon guys. Dito tayo ngayon sa third day natin ng Medcon training para sa Astoria Plaza. Oh. Kape muna tayo, coffee break. Mamaya pa schedule natin natin is 3:30 to 4. Day 3. Pangatlong araw na. Dalaw. Ayan. Saka pamay-ari tapos din. Maraming salamat. Nakaka-pressure pag ikaw na nakasalang. Ayan, uwi na tayo. Last day ng natin. Third day seminar ng Medcon. Maraming salamat mga kamay-ari at natapos din. Pauwi na po tayo guys. Kasi tayo na yung sinalang kanina. Kaya actual na senaryo. Napakahirap pala pag ikaw na nasa actual na senaryo na. Mahirap. Uwi na tayo guys. Salamat.